Bakit ba may tension sa Iran, USA at Israel? Ang kwento sa likod ng conflict. Alam mo ba na ang tensyon sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at Israel ay isa sa mga pinakadelikadong conflict sa mundo ngayon? Halos bawat taon may balita tungkol sa missile attacks, sanctions at banta ng digmaan sa Middle East. Pero kung iisipin mo, bakit nga ba galit ang Iran sa Amerika at Israel? At bakit parang laging handa ang mga bansang ito na magbanggaan? Sa video na ito, ikukwento ko sa inyo ang pinagmula ng tensyon na ito. Mula sa mga pangyayari noong 1970s hanggang sa mga modernong conflict na nangyayari ngayon. Para itong isang mahabang kwento ng politika, kapangyarihan at takot. Noong mga 1950s hanggang 1970s, ang Iran ay hindi kaaway ng Amerika. Sa katunayan, malapit ang relasyon nila. Ang Iran noon ay pinamumunuan ng isang hari na tinatawag na Shah. Malakas ang suporta ng United States of America sa pamahalaan ng Iran. Modern ang direksyon ng bansa at bukas ito sa Western influence. Maayos din ang relasyon ng Iran sa Israel. Pero maraming Iranian ang hindi masaya sa pamahalaan ng Shah. Para sa kanila, masyadong kontrolado ng Western countries ang kanilang bansa. Dito nagsimula ang galit ng mga tao. Noong 1979, nagkaroon ng malaking pag-aalsa sa Iran na tinatawag na Iranian Revolution. Pinatalsik ang Shah at pinalitan ng isang Islamic government. Ang bagong leader ng Iran ay may ibang pananaw sa politika at sa mundo. Para sa bagong pamahalaan, ang Amerika ay simbolo ng panghihimasok sa kanilang bansa. Ang Israel ay isang estado na hindi nila kinikilala. Dahil dito, naputol ang diplomatikong relasyon ng Iran sa dalawang bansang ito. At mula noon, nagsimula ang dekada-dekadang tensyon. Pagdating ng 2000s, lumabas ang isa pang malaking issue, ang nuclear program ng Iran. Sinasabi ng Iran na ang kanilang nuclear program ay para lamang sa paggawa ng energy, scientific research, peaceful development. Pero para sa Israel at Amerika, hindi ito ganoon kasimple. Ang kinatatakutan nila ay baka gamitin ito ng Iran upang gumawa ng nuclear bomb. Para sa Israel, napakalaking banta nito dahil maliit lang ang kanilang bansa. Kaya nagsimula ang economic sanctions laban sa Iran. Ang sanctions ay mga economic punishment tulad ng paghinto ng trade, pag-freeze ng assets, pagbabawal sa international business. Dahil dito, naapektuhan ng malaki ang ekonomiya ng Iran. Pero sa halip na umatras, lalo lamang tumigas ang kanilang posisyon. Hindi man direktang nagdedeklara ng digmaan ang Iran at Israel laban sa isa't isa, may tinatawag na proxy war. Ibig sabihin, gumagamit sila ng ibang grupo o lugar para ipaglaban ang kanilang interes. Halimbawa, sinusuportahan ng Iran ang mga militant groups tulad ng Hezbollah sa Lebanon, Hamas sa Gaza. Ang mga grupong ito ay may matinding conflict sa Israel. Kapag may rocket attacks o military operations laban sa Israel, madalas sinisisi ng Israel ang Iran bilang pangunahing supporter. Bilang tugon, nagsasagawa ang Israel ng airstrikes laban sa mga target na konektado sa Iran sa Syria at iba pang lugar sa Middle East. Parang chess match ang nangyayari. Hindi sila laging naglalaban ng harapan, pero bawat galaw ay may epekto sa kabilang panig. Ang Amerika ay matagal ng pinakamalapit na ally ng Israel. Sa larangan ng military, intelligence at technology, malakas ang partnership ng dalawang bansa. Kapag may banta sa Israel, kadalasang tumutulong ang Amerika. Bukod dito, napakahalaga ng Middle East sa global oil supply. Malapit sa Iran ang Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang ruta ng langis sa mundo. Kapag nagkagulo sa rehiyong ito, maaaring tumaas ang presyo ng langis sa buong mundo. Kaya ang conflict na ito ay hindi lamang regional issue, global issue rin ito. Maraming dahilan kung bakit hindi madaling matapos ang tensyon na ito. Una, may malalim na ideological differences ang mga bansa. Pangalawa, may takot sa nuclear weapons at military threats. At pangatlo, may malaking issue ng kapangyarihan sa Middle East. Maraming beses nang sinubukang ayusin ang relasyon sa pamamagitan ng diplomatic agreements. Pero kadalasan hindi ito nagtatagal. Kapag may bagong incident o attack,
bumabalik muli ang tensyon. Sa huli, ang conflict sa pagitan ng Iran, USA at Israel ay hindi lang simpleng away ng tatlong bansa. Ito ay resulta ng kasaysayan, politika, seguridad at kapangyarihan. At habang nagpapatuloy ang tensyon, ang pinakaapektado ay ang mga ordinaryong tao sa rehiyon. Sana balang araw, mas manaig ang diplomasya kaysa digmaan. Sa halip na armas at karahasan, mas piliin ng mga bansa ang pag-uusap at pagkakaunawaan upang resolbahin ang kanilang mga alitan. Dahil sa huli, ang tunay na tagumpay ng mundo ay hindi ang dami ng digmaang napanalunan, kundi ang dami ng digmaang naiwasan.